Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya at sa paghahanap ng katotohanan, kumusta kayo? Isang mainit na pagbati mula sa aking puso sa inyong mga puso. Alam nyo ba, maraming beses ko nang narinig ang tanong na ito, at marahil ay naitanong nyo na rin sa inyong sarili. Napakadalas ko nang nagdarasal, pero bakit parang wala naman itong nangyayari? Bakit pakiramdam ko, ang aking syulat, ang aking panalangin, ay nagiging huli, wala lang? Nagiging hindi wasto. Kung naramdaman mo na ang ganitong pagdududa, ang ganitong pagkabigo, o ang ganitong uri ng kahungan, gusto kong malaman mo na hindi alin nag-iisa. At lalong mahalaga, mayroon tayong pag-asa. Mayroong isang napakasimpleng ngunit napakamalalim na kasalanan na madalas nating nagagawa, isang pagkakamaling hindi natin namamalayan, na pumipigil sa ating mga panalangin na maging tunay na makapangyarihan at makapagpabago. Kung handa kang tuklasin ang sikretong ito, at baguhin ang iyong paraan ng pagdarasal para sa mas malalim na koneksyon at mas makabuluhang buhay, naniniwala akong dinala ka ng iyong intuition dito, sa eksaktong oras na ito. Manatili ka sa akin, dahil ipapakita ko sa iyo kung paano mo maiiwasan ang isang fatal na pagkakamali na maaaring nagpapawalang saysay sa iyong mga panalangin, at kung paano mo ito maibabalik sa dati nitong kapangyarihan. Ito ay isang paglalakbay patungo sa isang mas malalim na espiritualidad, at sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng kapayapaan at pag-asa sa huli. Ang tanong na, Shola Chesha, ay hindi lang tungkol sa pagdududa sa ritual, kundi sa mismong lalim ng ating koneksyon sa Diyos, sa Panginoon, sa may likha. Marahil ikaw ay katulad ni Amir, isang tapat na mananampalataya na araw-araw ay 5 beses nagdarasal. Sumusunod siya sa lahat ng hakbang, maayos ang kanyang paggalaw, tama ang kanyang mga binibigkas. Ngunit sa pagitan ng pagyuko at pagpapatirapa, ang isip niya ay lumilipad sa kanyang trabaho, sa listahan ng bibilhin sa grocery, o sa mga alalahanin tungkol sa pamilya. Pagkatapos ng panalangin, pakiramdam niya ay hindi siya nabago, hindi siya gumaan, at lalong hindi siya lumapit sa Panginoon. Ito ba ay pamilyar sa iyo? Ito ba ay nangyayari sa iyo? Ang pakiramdam na parang nagmamadali ka lang matapos ang ritual, na parang isang checklist na tinatapos mo lang para masabing nagawa mo na. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Alam ko ang bigat ng pagdarasal na walang kaluluwa, ang pagtatangka na kumonekta, ngunit pakiramdam mo ay isang linya lang na naputol. Sa loob ng maraming taon, marami sa atin ang nagdarasal ng may pag-asa, ng may pagmamahal, ngunit madalas nating napapansin na ang ating mga panalangin ay parang nauwi lang sa mga salitang walang buhay, walang tunay na epekto. Ito ay nagdudulot ng kalungkutan, pagkabigo, at minsan ay nagpapalayo pa sa atin sa ating espiritual na paglalakbay. Akala natin mayroon tayong mali sa pagbigkas, o sa kilos, o sa oras. Ngunit ang totoo, ang problema ay hindi nasa labas, kundi nasa loob natin. Ang unang punto na kailangan nating maunawaan ay ito, ang panalangin ay hindi lamang isang kilos. Ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Higit sa lahat, ang panalangin ay isang konversasyon. Ito ay isang tulay. Ito ay isang pagkikita. At tulad ng anumang konversasyon, tulay o pagkikita, kinakailangan nito ang presensya. At dito, mga kaibigan, narito ang isa, ang nag-isang fatal na pagkakamali na nagpapawalang saysay sa ating mga panalangin, danay kawalan ng puso, isip at lubos ay naroroon. Ang nag-iisang pagkakamaling ito ay ang pagpapaubaya sa ating sarili na magdasal ng walang kabuuan ng ating presensya. Ginagawa natin ang mga kilos, binibigkas ang mga salita, ngunit ang ating mga puso at isip ay nasa kung saan-saan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang isang panalangin na dapat ay buhay at makapangyarihan ay nagiging isang walang laman na ritual. Isipin mo ito, nagsusulat ka ng isang liham ng pag-ibig sa isang taong mahalaga sa iyo. Ngunit habang nagsusulat ka, ang isip mo ay nakatuon sa iyong ginagawa mamaya o sa dami ng bayarin. Ang iyong kamay ay gumagalaw, ang mga salita ay nakasulat, ngunit ang iyong puso ay wala roon. Sa tingin mo ba ay mararamdaman ng taong iyon ang tunay na pagmamahal at sinseridad sa liham na iyon?
Malamang ay hindi. Ang liham ay nagiging isang serye lang ng mga salita, walang kaluluwa. Ganon din ang ating mga panalangin. Ang ating syolat, ang ating pagdarasal, ay dapat na ang pinakamataas na uri ng pag-uusap natin sa may likha. Kung ang ating isip ay abala sa mundo, kung ang ating puso ay malayo, paano natin aasahan na maririnig at tatanggapin ang ating mga dasal ng buo? Paano natin mararamdaman ang kapayapaan at ang sagot na ating hinahanap? Ito ay tulad ng pagtawag sa telepono, ngunit ang iyong kausap ay nakatitig sa kisam, hindi nakikinig sa iyo. Ito ay tulad ng pagharap sa isang importanteng tao, pero hindi mo naman siya tinitingnan sa mata. Ang kasalanang ito ay hindi isang kasalanan ng paglabag sa batas, kundi isang kasalanan ng kawalan ng pagmamahal. Ito ay isang kasalanan ng pagpapabaya sa kahalagahan ng sandali. Ang Panginoon ay hinihintay tayo na makipag-ugnayan sa Kanya ng buo. Nais niya tayong makipag-usap sa Kanya ng may sinseridad, ng may pagmamahal, ng may pagkababaang loob. Pero madalas, binibigyan natin siya ng ating mga labi, ngunit hindi natin siya binibigyan ng ating puso. Ito ang dahilan kung bakit maraming taon ka nang nagdarasal, ngunit pakiramdam mo ay nagdarasal ka lang sa hangin. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay walang pagbabago. Dahil ang puso, ang pinakamahalagang sangkap, ay hindi nakikipag-ugnayan. Ito ang nagpapawalang saysay sa lahat ng ating pagsisikap. Marahil ay sinasabi mo sa iyong sarili, pero napakahirap mag-focus. Napakaraming iniisip. At tama ka. Ang mundo natin ngayon ay puno ng distractions. Mula sa ating mga telepono, sa trabaho, sa pamilya, sa mga balita, sa mga worries, ang ating isip ay parang isang butterfly na lumilipat mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. Ngunit dito, mga kapatid, narito ang kapangyarihan ng pagpili. May kakayahan tayong piliin na dalhin ang ating isip pabalik. May kakayahan tayong piliin na maging naroroon. Kaya ano ang makakapagpabago dito? Ano ang solusyon sa fatal na pagkakamali na ito? Ang solusyon ay nasa tatlong simpleng hakbang, ngunit kinakailangan ng pagtitiyaga, pagmamahal, at pagsasanay. Hindi ito mangyayari sa isang iglap, ngunit sa bawat dasal, magiging mas madali ito, at mas makapangyarihan. Ibene, ang paghahanda ng puso at isip bago magdasal. Bago ka pa man magsimula, bago mo pa man simulan ang syolat, kumuha ka ng 1 minuto, o kahit ilang segundo lang. Hayaan mong huminga ka ng malalim ilang beses. Ipikit ang iyong mga mata, o tumingin sa isang punto. Sabihin mo sa iyong sarili, ngayon, ilalaan ko ang mga susunod na minuto upang makipag-usap sa aking may likha. Iiwan ko muna ang lahat ng aking alalahanin sa isang sulok ng aking isip. Dito ako ngayon. Dito, kasama ang Panginoon. Ito ay parang pagbukas ng pinto para sa isang mahalagang panauhin. Hindi ka ba maghahanda kung may mahalagang bisita ka? Ganon din ang ating puso at isip para sa ating may likha. Ikalawa, ang pag-unawa at pagdama sa bawat salita ng iyong panalangin. Hindi sapat na bigkasin lamang ang mga salita. Mahalagang intindihin ang kahulugan ng bawat parirala. Kung nagdarasal ka sa wikang hindi mo lubos na naintindihan, subukang matuto ng mga pangunahing kahulugan ng mga bahagi ng panalangin. Kapag sinabi mo, halimbawa, ang lahat ng papuri ay sa iyo, o Panginoon ng sangkatauhan, huwag mo lang itong bigkasin. Damhin mo. Isipin mo ang kalakhan ng Diyos, ang lahat ng kanyang nilikha, ang lahat ng biyaya na binigay niya sa iyo. Damhin ang pagpapasalamat na bumabalong mula sa iyong puso. Kapag sinabi mo ang mga salita ng pagsisisi, damhin mo ang kalungkutan sa iyong mga kasalanan at ang pag-asa sa kanyang kapatawaran. Ito ay ang pagdaloy ng damdamin sa bawat salita, na ginagawang buhay ang iyong panalangin. Ito ay parang pag-awit ng isang kanta na alam mong lahat ang lyrics at ang emosyon sa likod nito. Masarap sa pakiramdam, di ba? Ikatlo, ang pag-isip na ikaw ay nasa harapan ng Panginoon. Ito ang pinakamakapangyarihang pagbabago. Isipin mo na nakatayo ka, o nakaluhod, sa mismong harapan ng Diyos. Hindi sa isang dingding.
Hindi sa isang simpleng lupa, kundi sa harap ng dakilang lumikha. Isipin na nakikinig siya sa bawat salita mo, sa bawat buntong hininga mo, sa bawat pagluha mo. Kung tayo ay nakaharap sa isang hari o pangulo, hindi ba tayo ay magiging seryoso, nakapokus, at may paggalang? Gaano pa kaya sa kanya na lumikha ng buong universo? Ang pagpapantasya, o pagdama, na naroon ka sa kanyang harapan ay magdadala ng kababaang loob, ng takot, at ng matinding presensya. Gusto kong huminto ka muna at maglaan ng ilang sandali para sa ating midkta. Mga kaibigan, sabihin mo sa akin sa comments kung saan ka nanonood ngayon. Nagmula ka ba sa Luzon, Visayas, Mindanao? O marahil ay mula sa ibang bansa? At higit sa lahat, ang mensaheng ito ba ay tumatama sa puso mo? Nakikita mo ba ang sarili mo sa mga sinasabi ko? Ang iyong mga sagot ay napakahalaga sa akin, dahil tinutulungan niyo akong maunawaan ang ating lumalaking pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nilalaman na magpapabago ng ating buhay. I-type mo lang sa comments ang iyong mga iniisip at babasahin ko yan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Ito ay hindi lamang teorya. Mayroong isang babae, si Aling Nena, na nagdarasal sa simbahan o sa bahay, araw-araw, ngunit sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang ganitong kawalan ng koneksyon. Naisip niya na siya ay hindi sapat, na ang kanyang mga dasal ay hindi pinapakinggan. Isang araw, narinig niya ang tungkol sa konsepto ng presensya ng puso at isip sa panalangin. Nagpasya siyang subukan. Sa simula, napakahirap. Lumilipad pa rin ang kanyang isip. Ngunit sa bawat panalangin, gumawa siya ng maliit na pagbabago. Bago siya lumuhod, huminga siya ng 5 beses ng malalim, at sinabi niya sa kanyang puso, Panginoon, narito ako. Handa akong makinig. Handa akong makipag-usap. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, sinubukan niyang isipin ang kahulugan. Unti-unti ang kanyang panalangin ay nagbago. Hindi na ito isang listahan ng mga kahilingan, kundi isang tunay na pag-uusap. Naramdaman niya ang kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Nagsimula siyang makita ang mga sagot, hindi lamang sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na biyaya sa araw-araw. Ang kanyang buhay ay nagbago dahil ang kanyang panalangin ay naging buhay. Ang kanyang karanasan ay hindi lamang sa kanya. Ito ay maaaring iyo rin. Ang pagdarasal ng may presensya ay nagbubukas ng pintuan sa isang dimensyon ng kapayapaan, ng kaalaman, at ng pag-ibig na hindi mo pa nararanasan. Hindi mo kailangang maging isang relihiyosong iskolar. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang ang isang bukas na puso at ang kagustuhang maging naroroon. Pero, maaaring isipin mo, paano kung hindi ko talaga mapigilan ang aking isip sa paglibot? Magandang tanong yan. Ito ay isang proseso, hindi isang pangyayari. Sa tuwing makikita mong lumilipad ang iyong isip, dahan-dahan mo itong ibalik. Walang paghuhusga. Walang pagkadismaya. Isipin mo na ang iyong isip ay parang isang tuta. Kapag tumakbo ito palayo, hindi mo ito sisisihin, di ba? Dahan-dahan mo lang itong ibabalik. Sa bawat pagbalik mo sa iyong isip sa panalangin, mas lumalakas ang iyong muscles ng pag-focus. Sa bawat pagbalik, mas lumalalim ang iyong koneksyon. Ito ay parang isang paglalakbay. May mga oras na lilihis ka ng landas, ngunit mahalaga ay ang pagbalik sa tamang direksyon. Ang pagiging naroroon sa iyong syulat, sa iyong panalangin, ay hindi lang nagpapabago sa kalidad ng iyong dasal. Ito ay nagpapabago sa Kapag ikaw ay tunay na nakikipag-ugnayan sa may likha, ang kanyang kapayarihan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang karunungan ay dumadaloy sa iyo. Ikaw ay nagiging mas mahinahon, mas mapagmahal, mas matulungin. Ang iyong pananaw sa buhay ay lumalawak. Ang mga maliliit na problema ay nagiging maliliit lang. Ang iyong takot ay napapalitan ng pagtitiwala. Ang iyong potensyal ay hindi nasusukat. Ikaw ay nilikha para sa isang pangkaraniwang layunin.
At ang pagdarasal, ang sholat, ay ang iyong pinakamakapangyarihang kasangkapan upang matuklasan at maisakatuparan ang layuning iyon. Huwag mong hayaan na ang iyong mga panalangin ay maging siya, walang saysay, dahil sa isang simpleng pagkakamali na madaling itama. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating, Nasa loob mo ang lahat ng kailangan mo upang makipag-ugnayan sa pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan at pag-ibig. Kaya, sa susunod na magdasal ka, tandaan mo ang isang mahalagang bagay, dalhin mo ang iyong kabuuan. Dalhin mo ang iyong puso. Dalhin mo ang iyong isip. Gawin itong isang pag-uusap, hindi isang ritual lamang. Gawin itong isang sandali ng pagiging naroroon, hindi isang listahan ng dapat gawin. At makikita mo, ang iyong buhay ay magsisimulang magbago sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang iyong pananampalataya ay lalalim at ang iyong kapayapaan ay magiging permanente. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa isang panalangin. O aming dakilang Panginoon, aming may likha, at pinagmulan ng lahat ng kapayapaan at pag-ibig, nagpapasalamat kami sa sandaling ito, sa pagkakataong ito na matuto at lumago. Pinupuri namin ang iyong pangalan sa lahat ng iyong kabutihan at biyaya. Inaamin namin, Panginoon, na madalas kaming nagkakamali. Madalas naming inilalagay ang aming mga labi sa panalangin, ngunit ang aming mga puso at isip ay malayo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging pabaya kami sa aming koneksyon sa iyo. Patawarin mo kami kung ang aming mga dasal ay naging walang saysay dahil sa aming kawalan ng presensya. Ngayon, Panginoon, humihingi kami ng iyong tulong. Turuan mo kami na maging lubos na naroroon sa bawat panalangin. Bigyan mo kami ng karunungan na maunawaan ang kahulugan ng bawat salita, at ng puso na maramdaman ang bawat emosyon na dapat naming ibigay. Tulungan mo kami na ilagay ang aming mga alalahanin sa iyong mga kamay, at makipag-usap sa iyo ng may buong pagtitiwala at pagmamahal. Bigyan mo kami ng kapayarihan na pigilan ang aming mga isip sa paglibot, at ibalik ito sa iyo sa bawat pagkakataon. Naway ang aming bawat panalangin, ang aming bawat sholat, ay maging isang tunay na pagkikita, isang banal na sandali kung saan ang aming kaluluwa ay kumakausap sa iyo. Pagpalain mo kami ng iyong kapayapaan, ng iyong liwanag, at ng iyong gabay sa bawat araw ng aming buhay. Naway ang aming mga panalangin ay maging daan patungo sa pagbabago ng aming sarili at ng mundong aming ginagalawan. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at pag-ibig. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan. Amen. Mga kaibigan, huwag ninyong hayaan na lumipas ang isang araw na hindi ninyo sinusubukang baguhin ang inyong mga panalangin. Ang pagbabagong ito ay hindi lang tungkol sa kung paano ka magdasal, kundi tungkol sa kung paano ka mabubuhay. Kung nakita mong mahalaga ang mensaheng ito, at kung handa kang yakapin ang mas malalim na espiritual na paglalakbay, paki-subscribe sa channel na ito at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong video na makakatulong sa iyong paglago. At kung gusto mong magpatuloy sa pagtuklas ng mas malalim na koneksyon, mayroon akong inihandang isa pang video na sigurado akong magbibigay sa iyo ng karagdagang gabay. I-click mo lang ang video na lalabas sa screen ngayon para sa susunod na hakbang sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, ang iyong panalangin ay hindi dapat na walang saysay. Ito ay makapangyarihan. At ikaw ay mahalaga. Hanggang sa muli at pagpalain tayo ng Panginoon.